Magandang araw sa inyong lahat dyan mga katiktik. Meron tayo ditong Vivo V30 at naka Google account po ito. At ito po yung ating iba-bypass ngayon. So pasundan na lang mga katiktik. Kapag nakalimutan nyo ang yung Google account, ay ito na po yung solusyon. So i-hold mo lang yung volume up, volume down mga katiktik. At pindutin yung turn on. Long press, volume up, volume down. Huwag bibitawan hanggang lumabas yung welcome, talkback. Ayan. So nakita nyo naman kanina is naka Google account po ito ating cellphone, no? So nakakonect na tayo sa wifi, kaya nga nakita na natin na ito ay naka Google account. So nakita nyo ito ay naka talkback. Ayan, no? Talkback. Kaya kailangan naka talkback. Punta ka tayo dito sa my wifi portion. At dito mga katiktik may makita tayong parang globe. So hindi ito lalabas yung parang globe kapag hindi tayo naka talkback. So next lang natin at saka double tap. So again doon sa my keyboard portion hindi lalabas yung globe na ano doon mga katiktik. Yan, slide mo lang 3 fingers mo at pindutin mo yung settings. At dito kailangan natin i-turn off ang talkback. Long press again, volume up and volume down. Ayan, nakita nyo naman, talkback turn off ang nakalagay. So isang pindot tayo dito, back, at hanapin yung braille display. Ayan, tap mo lang at ito pindutin mo tong go to talkback settings, and din hanapin mo yung accessibility menu, i-turn on mo ito mga katiktik. Yan, got it. At meron tayo ditong Google Assistant at sabihin mo open settings. Ayan mga katiktik. At kapag ano yan, kusa na po yung papasok sa settings. At ito yung model niya mga katiktik ko, V30 Vivo. So i-on lang natin dito dalawa mga katiktik. Ay isa na lang pala yung AC touch. Yan, magkaroon tayo dito ng bilog dahil nauna natin yung accessibility menu. Bali dalawa yan sila. Punta tayo dito sa settings and then hanapin mo yung phone clone. Ayan, so ganyan lang kabilis. Piliin mo yung new and then itong Android and then got it. Tapos yan, i-okay mo lang yung allow while using this app. Ayan, nag-i-scan na po. Kailangan pala natin ng isa pang phone. So kahit anong cellphone naman mga katiktik pwede, basta Android lang. Ayan, so dito sa Play Store kailangan mo lang i-download dito mga katiktik yung Activity Launcher. Yan, ito na-install ko na po yan, kaya di ko na kailangan i-download yan. So sa inyo, download nyo yan. At syempre kailangan natin i-download din yung Easy Share na app. So ito, da-download nyo and then open yung mga katiktik, download and install, and then piliin mo dito yung old and then i-scan natin tong sa ating V30. New dito ang pinipili natin kanina. Yan, i-scan lang natin hanggang sa mag-connect yung dalawa na yan mga katiktik. So dalawang app lang ang i-download nyo, Activity Launcher at saka yung AC Share. At mababypass na natin yan ang iyong Vivo V30. Ayan yun mga katiktik, nagko-connect na, antayin lang natin. At kung bago ka lang dito sa aking channel mga katiktik, huwag naman sana kalimutan i-like at syempre mag-subscribe ka na rin. So napapansin nyo mga katiktik, kailangan natin i-uncheck lahat yan, i-uncheck. Ito i-uncheck natin lahat. So ito shortcut, yan, na-uncheck na natin lahat at pasok tayo dito sa apps. And then i-check natin yung Activity Launcher, okay, and then start. Enter lang natin yung ating password sa ating cellphone mga katiktik. Ayan, okay natin. And then start cloning, yan. So hinihingi lang yung password ng ating cellphone and then mag-start na po siya pag transfer niya yung Activity Launcher. Once na ma-transfer na mga katiktik, kailangan lang natin itong parang clock dito and then apps and then open. Yan, open lang natin yan mga katiktik, okay. Tapos dito mga katiktik, hanapin nyo lang yung Android setup. Ayan ito, Android setup, and then hanapin nyo yung walang setting na icon. Yan ito, trampoline. Yan, walang icon yan na setting, naiiba po yan. Next lang natin. Yan, skip. At dito mga katiktik, kailangan di tayo magkamali. Next natin, next, and then itong no cable, copy without cable mga katiktik, and then next. So dapat doon na portion mga katiktik, hindi kayo magkamali. Ito next, next keyboard, and then use Google account. Tapos ito next, and then next. Tapos pag lumabas na yung mga katiktik, pumunta ka ulit pala dito sa Google Play Store at i-type mo yun, i-download mo yung Google na app mga katiktik, yung G na logo, yung Google na app. So ito yun mga katiktik, ito Google. So open mo lang yan. Ayan.
update or open yan, tap mo yung mic at sabihin mo set up my device. Kung di mo masabi mga katiktik, pwede mo naman i-type yon, set up my device, and then get started. At kusa na po yung magko-connect yung dalawa na yan. Yan, next mo lang. Tapos enter mo ulit yung password ng iyong cellphone mga katiktik. Yan, password. Yung password ko, ini-enter ko. And then makakopy niya yung Google account natin dito sa kabila. Makakopy niya dito sa ating Vivo V30. So make sure na isa lang yung Google account na naka-sign in dito sa ating luma na cellphone. Sa akin isa lang po yan mga katiktik, isang Google account. Kasi pag marami din siyang makakopya mga katiktik na Google account. Kaya dapat isa lang. So meron kasi iba dyan, maraming Google account na sinign-in sa isang phone. So dito sa gagamitin natin na cellphone is kailangan isa lang para hindi ka malilito, ikaw yung hindi malilito mga katiktik. Kasi baka mamaya hihingiin yung mga password na yun at kinalimutan naman kung marami ang hinihingi. Ayan, waiting na lang tayo mga katiktik na matapos niya pag-copy. Ayun nga, sabi ko nga, habang naghihintay tayo, pwede mo namang makasubscribe sa ating channel mga katiktik. At kung isa ka sa matulungan sa video na ito, sana hindi mo kalimutan i-like ang video. Kahit hindi na mag-subscribe, basta may like lang mga katiktik, sapat na po yan. Pero mas maganda kapag mag-subscribe ka na rin para maging updated ka sa susunod ko na i-upload mga katiktik. Yan, medyo matagal yung loading nya, or baka sa internet to mga katiktik, mabagal yung internet natin. Pero hintayin lang natin dahil matatapos din yan mga katiktik. Hindi naman to kahabaan ng ating video. Mahirap kasi dito makaligtaan pa natin ang ibang process mga katiktik. At yun ang dahilan kung bakit hindi na mai-bypass ang ating Vivo 30. So pag lumabas to, pindutin mo lang mga katiktik, don't copy. Ayan, don't copy lang ang pipindutin mo. Ayan, na-copy na ang Google account natin. Na-copy na niya mga katiktik. So next na lang to. At kapag nakarating ka dito sa portion na to mga katiktik, ay sureball na yan na mababypass. Skip mo na lang. Sureball na po yan na mababypass mga katiktik ang iyong cellphone na V30. So babalik to doon sa parang menu at i-next mo na lang ulit mga katiktik. So normal lang po yung mangyayari. Ayan o, bumabalik. So next mo na lang. At sureball na yan mga katiktik na papasok na yan sa home screen. So itong isa natin, wala na tong gamit yung isang cellphone. Focus na lang tayo dito sa isang phone dito sa V30. Ayan. So yun po yan mga katiktik. Dahil na-copy na yung Google account dito sa kabila, sureball na mabubuksan na natin ang ating Vivo V30. At maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod ko na video tutorial. Again, this is Clearbans and this is your katiktik. So tatanggalin ko lang tong pinang-on natin kanina mga katiktik, yung Easy Touch at saka yung mga katiktik, yung accessibility. So yun, hanggang sa susunod mga katiktik, maraming thank you. Ayan yung model niya mga katiktik, at ito ay Android 14 na din pala mga katiktik, no? Ayan, thank you.